Arestado ang riding in tandem na sangkot sa nahulikab na pamamaril sa Pasig City. Ang ugat ng krimen tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Naka-headphone at mukhang nagse-cellphone ang 31 anyos na lalaking ito nang barilin at mapatay bandang alas 11 ng gabi ng Huwebes sa Barangay Kalawaan, Pasig. Ang hitman nakuna ng CCTV na tumakas sakay ng motorsiklo kaangkasang isa pang lalaki. Walang 24 oras ang lumipas, nadakip ng Pasig Police ang dalawang suspect sa krimen. Ang bumaril, dati nang nakulong sa mga kasong illegal possession of firearm and explosives, anti-carnapping at murder. Ito pong ating suspect po ay leader po siya ng isang criminal gang at member niya po itong isang suspect na kasama po niya. Dito nabigyan linaw ng pulisya ano ba ang ugat ng krimen. Ang nakikita po namin ang gulo rito ay dahil po sa droga. So dahil itong suspect daw po ay pinagbabantaan po nitong biktima na siya ipapahuli nito pagka hindi siya tumigil sa kanyang pagtutulak ng droga sa kanilang lugar. Sa korte na lang po magpapaliwanag. So hindi po, sa korte na lang po ako magpapaliwanag. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang buena mano nating makakatsikahan ngayong Lunes. Walang iba kundi ang Bubble Gang cast member at Sparkle host na si Cheska Fausto. Cheska. Thank you, Miss Vicky. Good evening, mga kapuso. Busy ngayon sa kanyang hobby turned advocacy, si Asia's multimedia star Alden Richards. Tumutulong pa siya sa isang event kung saan iniimbitahan niya raw ang kanyang mga running buddies. Makichika kay Aubrey Carampel. From running as a hobby, parte na rin ito ng advocacy ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kasama ang kanyang kumpanyang Myriad Entertainment. Tumulong si Alden para mag-organize ng Run for a Cause para sa Mobile Fund, kung saan isa siya sa board member. We're calling it Lights, Camera, Run, takbo para sa pelikulang Pilipino. So all the proceeds of the fund run will go directly to Mobile Fund. It's some health-oriented activity at bukod po dun sa pagiging health-oriented nito, ito po ay inaasahan namin na magfo-foster ng camaraderie, goodwill, pagsasama between yung mga members po ng industriya at yung mga non-members po na meron pong puso para sa pelikulang Pilipino. Open to the public ang fun run na gaganapin sa May 11 sa Mall of Asia. Inimbitahan din ni Alden ang ilang showbiz personalities and celebrities, kabilang ang kanyang mga kaibigan at running buddies na sina Barbie Forteza at Christopher Martin. Jojoin din si 24 oras segment host, game changer Martin Javier na nahihilig din ngayon sa running. Recently, lumuhok si Martin sa Tokyo Marathon at excited din daw siyang tumakbo naman para makatulong sa movie industry. Napakagandang initiative nito, lalong-lalo na po ngayon na napakaraming into health and wellness at saka yung running ngayon yung medyo go-to na exercise. Para mas makadagdag fun, may twist daw ang fun run. Sa lahat po ng tatakbo, meron po silang option to go in their favorite movie costume. May it be local or international. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Posibleng may matanggap na danyo sa mga biktima sa mga kasong mauuwi sa conviction ng International Criminal Court o ICC. Ayon po yan sa ICC accredited na abogado. Ang pambayad, karaniwang galing sa nahatulang guilty. Kaya mahalagang ma-freeze ang kanyang assets at mga ari-arian. Nakatutok si Ian Cruz. Bahagi ng proseso ng International Criminal Court ang reparation o ang pagbibigay ng danyo sa mga biktima ng isang mapapatunayang guilty ng International Criminal Court. Batay sa video explainer mula sa ICC, maaari itong matanggap ng mga biktima bilang individual o bilang isang grupo. If the person was found guilty, reparations can be granted to victims. They include, for instance, monetary compensation, rehabilitation, and medical support. They may also be of a symbolic nature. Reparations may be made on an individual or collective basis and take cultural considerations
into account. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, isa sa 5 Pilipinong abogadong nakatala sa list of counsel ng ICC, hiwalay na proseso ang reparation. Kasi kailangan ngang matugunan kung anong pangangailangan ng victims. In fact, meron ngang mga reparation process na pumupunta pa talaga yung ICC sa kung saan po nangyari yung krimen. So this will be a separate process because the ICC believes that this whole international criminal justice proceedings should be victim-centered. Ang dapat magbayad ng reparation ang taong nasentensyahang guilty, kaya pinapa-freeze ang assets nito habang gumugulong ang paglilitis. At mahalagang malaman kung nasaan ang asset ng nasasakdal. So yun yung complication actually ng isang freeze order. Can it actually be implemented based on where the asset is, whether it's in the territory of a non-state party or in the territory of a state party? And are the state or non-state parties willing to actually cooperate with that ICC freeze order? Ang Pilipinas, 6 na taon na mula nang tumiwalag sa Rome Statute kaya hindi na ngayon saklaw ng ICC. Kailangan lang talaga ng political will so that the Philippine government, if it's willing to cooperate, can find a legal remedy that's applicable within our Philippine domestic system. It will be up to the President in the sense that the President will direct the necessary agency to do the necessary legal remedy. Pero may mga pagkakataong hindi sapat ang yaman ng isang nasentensyahang guilty para maisagawa ang reparation. In many cases, the impact of the crime can be immense, and the guilty person doesn't have enough financial resources to compensate for the potentially large number of victims. This is why states have also created a trust fund for victims, financed by voluntary contributions, to assist in executing the reparations ordered by the judges. Sa 2017 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni dating Pangulong Duterte, ang pinakahuling inilabas sa publiko, meron siyang net worth na 28.54 million pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tumanggi ang Office of the Solicitor General o OSG na katawanin ang mga respondent sa mga petisyon kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ng Korte Suprema na naghain ang OSG ng motion at manifestation of recusal para sa mga petition for habeas corpus na inihain ng mga anak ng dating Pangulo. Buo raw ang posisyon ng OSG na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system ng bansa. Kaya posible anyang hindi maging epektibong kinatawan ang OSG ng mga respondent sa kaso. Hiniling din ng OSG na wag itong isama bilang respondent sa mga petisyon dahil walang aligasyon sa mga petisyon na may cause of action ng OSG. Kabilang sa iba pang mga respondent sa kaso, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at mga opisyal mula sa PNP, Bureau of Immigration at AFP. Hinihinga namin sila ng pahayag kaugnay nito. Sabay sa panahon ng painit na painit ang mga eksena ng afternoon prime series na Prinsesa ng City Jail. Pero kahit na nagpipisikalan na, meron ding mas naging close pa pagkatapos ng mga fight scene. Makichika kay Nelson Canlas. Libby, wala akong inaagaw sa'yo. Sinungaling ka? Women empowerment ang labanan sa afternoon prime series na Prinsesa ng City Jail. Bukod sa matitinding labanan ng roles ni Sofia Pablo at Lauren King. Aminin mo na. Kaabang-abang din ang sagupaan ng mga karakter ni Beauty Gonzales at Denise Laurel. Nadadala nga raw sila sa tindi ng mga eksena. Ipinakita ni Beauty ang mga pasa na nakuha niya sa mga labanan nila. May mga eksena kami na sobrang, alam mo yun, ayoko masaktan si Denise sa mga sampalan or awayan namin. Sinasaktan ko na lang yung sarili ko. Kasi syempre, we want it to be as realistic as possible. So, ayan, kasama po yan sa trabaho. Halos every week, starting from this week, madaming
Actually, magiging busog na busog po kayo. Well-fed po ang ating mga prinsesa ng City Jail stands. You guys will be so mad at me. And I'm looking forward to it. Ironically, ang fight scenes ni Sofia at Lauren ang naging daan para maging friends sila sa totoong buhay. Kampante silang protektahan ng isa't isa sa mga eksenang matitindi ang emosyon. Doon ko din po na-realize na importante din magkaroon ng friendship sa co-actor mo kasi mas madali pong makapagtrabaho. Mapapanood na ang Prinsesa ng City Jail mula Lunes hanggang Sabado pagkatapos ng It's Showtime. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.